Ang bolang kristal. Noong unang panahon, naninirahan ng mangkukulam kasama ang 3 niyang anak. Isang gabi... Teka, ano yun? Gumising ka, Sebastian! Gising! Ayan na naman yung tumutunog tuwing magbabago ang buwan. Pakinggan mo! Nanggagaling mula sa spell room ni Ina. Ay nako, Aton! Inaantok pa ako! Matulog ka na lang ulit! Pero matagal nang narinig ni Aton ang ingay na yun tuwing bagong buwan ng gabi. Kaya naman, determinado siyang alamin kung ano nga ba ang ingay na ito. Nako, pakiusap. Maawa ka. Pakawalan mo na ako. Mali ito. Ina! Ano naman? Tama man o mali. Karayo man o patpat. Hindi yun mahalaga. Kokontrolin ko ang katawan mo hanggang sa lumakas ako. At habang ako ang nasusunod, gagawin mo kung ano ang sasabihin ko sa'yo. Ngayon, inumin mo na ang kagandahan ng prinsesa. Hindi. Ayoko. May natitira pa rin akong kapangyarihan. Ayoko. Gagawin mo. Ina! Ina! Ang lakas ng loob mo! Aton, anak ko. Tumakbo ka na. Bilisan mo. Kailangan mo nang pumunta sa kastilyo ng araw at kuhanin mo ang bolang kristal. Tumakbo ka na. Dalian mo, anak. Hindi, wag. Hindi mo siya matatalo nang wala ang bolang kristal. Pumunta ka na roon. Saan naman? Sebastian! George! Gising! Kailangan natin umalis dito! Ano ba, Aton? Balak niyo bang umalis, mga iho? Teka! Sino ka naman? Tara na! Tumakbo na tayo! Gusto mo bang maging isang tunay na ibon? Magiging agila ka at lilipad ka sa langit. At hindi ka na makikita pa ng iyong ina. Paalam sa'yo. Sa tingin mo, ligtas ka rito? Ngayon, habang buhay ka nang lalangoy rito. At sa ganitong paraan, kayong mag-inay magkakalayo. Saan ka niya kinulong? Sa kastilyo ng araw. Ina! Aton, umalis ka na rito, anak. Hindi po kita iiwan. Ha? Pumunta ka sa kastilyo ng araw. Kunin mo ang bolang kristal. Yun lang ang magpapalaya sa amin. Ikaw lang ang pag-asa namin. Pipigilan ko ang mangkukulam ng aking natitirang kapangyarihan. Sige na, naroon din ang mga kapatid mo. Hindi mo masasaktan ang anak ko. Aba, ang lakas naman ng loob mo. Tumakas si Aton papunta sa kakahuyan. Natatakot siya para sa kanyang ina. Gusto niyang iligtas ang prinsesa. Pero hindi niya alam kung saan ang kastilyo ng araw. Kailangan ko kagad makapunta sa silangan kung saan sumisikat ang araw. Maaaring dun ko makita ang kastilyo ng araw. Ilang araw at gabi na naglakad si Aton. Hanggang sa isang umaga, nagising siya sa isang ingay. Teka lang, tumigil kayo sa pag-aaway niyo. Muntik na akong tamaan itong malaking bato. Siya yun, ha? Bueno, ano bang pinag-aawayan niyo?
Sino ba ito? Alam mo naman kung alam na tayo walang ginagawa. Mas matalino kayo mga tao kaysa sa amin. Kaya narinig namin na may maitutulong ba ako para sa inyo? Kasi naman, hindi namin alam kung kanino nararapat ang sombrero dahil pareho kaming malakas. Pwede bang ikaw na lang ang magpasya? Talaga ba? Pinag-aawayan niyo ang sombrero? Hindi lang to basta sombrero. Alam mo bang kapag sinuot mo ito, makakapunta ka kahit saang parte ng mundo. Nang isang kisap mata lang. Talaga? Kung ganun, kailangan ko ng pabor nyo. Isang napakalaki at malahiganting pabor. Ano naman yun? Kailangan kong makarating sa kastilyo ng araw. At sinabi ni Aton ang lahat tungkol sa mangkukulam. Ang ina niya at ang prinsesa. Maaari ko bang mahiram? Ibabalik ko rin kaagad pangako. Ang kastilyo ng araw at ang bolang kristal. Nako, binabantayan nyo ng toro. Ang higanting toro! Sige, diba? ganito na lang. Sige, tulungan Paano na tayo? Ano yun? Kinuha ng toro na yun ang itlog na inaalagaan ko na gintong loro. Na nangitlog ng ginto. At pagkatapos, inalis niya ang ginto at nilagyan nito ng kung ano. Hindi namin alam kung ano yun. Pero yari yun sa kristal. At kahugis rin yun ng isang bola. Ang bolang kristal. Kung ganun, nasa kastilyo rin pala ng araw ang kalaban nyo. Bakit hindi kayo sumama para magtulungan tayo? Ano ba yun? Hindi lang siya. Takot din ako eh. Oo, sige! Kaya naman, binuhat ng higante si Aton at sinuot ni Aton ang mahiwagang sombrero. Pumunta na tayo sa kastilyo ng araw. At sa higanting toro na yun! Ito pala ang kastilyo ng araw. Naku, nasaan na kaya ang toro? Isa lang ang paraan para malaman natin kung nasan siya. Sabi ko na nga ba? Ano na naman dalawa yan? Lalo kang lumaki. Anong ginagawa niyo rito? Dinala niya kami rito. Sinabi namin sa kanya mabait ka. Talaga ba? Ikaw, sino ka naman at anong kailangan mo? Kailangan ko po ang bolang kristal at ang loro nila. Oh! Ito ang loro. At nasa loob naman ang bolang kristal mo. Kapag hinawakan mo ito, susunugin kita. Sige nga, kuhanin mo. Ang loro ko! Ang bolang kristal! Aray! Ang lakas na loob niyo! Tumigil ka na. Pasaway ka talaga. Uminahon ka. Kakainin kita. Teka, ano ba? Ano bang kailangan nyo? Dito ka lang sa balikat ko, munting loro. At ikaw, tulungan mo siya. Anong sabi mo? Nakita mo namang nasa balikat ko ang loro eh. Ang itlog! Papalutangin ko ang tubig sa gintong itlog para hindi tayo masunog. Teka! Ano itong nangyayari? Ang anak ko! Nakuha ng anak ko ang bolang kristal! Pero hindi kanya maaabot ang buhay. Hindi ako tinatamaan ng liwanag sa likod ng kadiliman ng salaming ito. Tama na!
Tigilan niyo na to! Tigilan niyo na siya! Ako at ang anak niya! Hindi! Maraming salamat sa tulong mo. Ayos ka lang ba, mahal na prinsesa? Yun na ang haling lakas ng kapangyarihan na meron ako. Wala na akong may bibigay pa. Pasensya na. Tuluyan ang nasira ng liwanag ng bolang kristal ang sumpa ng mangkukulam. Bumalik sa pagiging tao sila George at Sebastian. Kailangan na natin makabalik kay ina. Teka lang. Nasa na yung mga higanti na kasama ko? Makulit at masayang toro! Makulit at masayang toro! Maaari bang gamitin natin ulit ang sombrero para makabalik sa aking ina? Siyempre naman! Ina! Ina! Niligtas niya ang buhay ko. Di po ba sira na ang sumpa ng mangkukulam? Tama ka, anak. Pero nung oras na yon, inubos ng prinsesa ang lahat ng lakas niya sa mangkukulam. Maaring buhay pa sana siya kung hindi niya ako iniligtas. Hindi ko man lang napasalamatan ng mahal na prinsesa. Ang malakas na mahika ay nasa totoong paglunas tulad ng pagmamahal, respeto at pasasalamat. Ang sinseridad kung saan pinapasalamatan ng matapang na si Aton ng matapang na prinsesa. Ang nagpalakas ng kapangyarihan ng bolang kristal at kaya naman nabuhay muli ang prinsesa at sumigla. Mahal na prinsesa, maayos ka na. Opo! Salamat po! Tingnan mo, Ang ganda bagay ng na bagay prinsesa, sila, di ba? hindi ba? Oo Tingnan nga mo. eh. Aton, kailangan mo nang magpasya. Ano? Kanina nararapat ang sombrero. Ah, yun ba? Sige, total magkaibigan naman kayong dalawa ng napakatagal na. Maaari kayong maglakbay ng magkasama, depende na lang kung sino ang magsusot ng sombrero. Magpapasya ako na dapat pareho kayong gagamit nito kada linggo. Ano sa tingin nyo? O sige ba? Salamat! Ingatan mo ito ah. Kapag kinuskus mo ito, darating kami kung nasan ka man. Nandito lang kami, kaibigan. Kaya naman, dahil wala na ang mangkukulam, masayang namuhay ang mag-iina. Nakabalik na rin ang prinsesa sa pamilya niya at naging sundalo naman si Aton dahil sa kanyang katapangan. Samantalang, nahulog sila sa isa't isa ng prinsesa at nagpakasal. Kaya tulad ng inaasahan, nabuhay sila ng masaya magpakailanman.